Introduce mo natin si Kuya Kai. Si Kuya Kai muna. Anong ginagawa ni Kuya Kai? Ako? Ito, pogi pa rin. Electrician ako, apprentice ngayon. Electrician? Malaki daw sahod niyan eh. Hindi pa ako tapos eh. I'm still apprentice pa rin ako. Lealing pa rin ako eh. Nung mag-usap nga kami kagabi, na-realize ko mali yung linya na pinag-aralan natin. Dapat kasi yung mga electrician sa factory, kumakain lang ng carrots dun sa sa Rextel. Sabi, nag-iintay lang sila ng tawag. Mga host electric tawag dun. Yung parang maintenance pa. Maintenance ng Ayoko muna maging, pag matanda na ako, pag hindi ko na kayang backbreaking na akyat dito, akyat dyan, di ba? Ganun ba? Ibang ba yun? Okay. Kasi syempre, kunyari, maglalagay ako ng ilaw. Gusto mong padaanin sa kisame. Hindi kita yung wire. Kailangan kong akyatin yun. Titingnan ko, may ibang wire doon na pwede kong i-connecta yung ilaw mo, di ba? May mga certain na bahay na ang electricity nila nasa taas? Yeah, siyang ganun. Yeah, kasi yun. It was planned like that bago mo ipasa yun sa customer kung okay na ba yan. Kasi may mga tao na ayaw nila yung kita mo yung wiring. Mga wire. Lalagyan mo ng kanal yung pader. Parang ganun, may kanal diyan, di ba? Yeah. Ayaw nilang ganun, gusto na lahat nakatago. Pati minsan makikita mo yung mga aubrola nila, stick contact. Yung flat sa pader. Kasi mas maganda tingnan, di ba? Kaysa yung naka-usli na. Naka-usli. Yeah. But they pay for that, Chong. Yun nga lang, di ba? Hindi kasi minsan din, no? Parang paano yun? Meron kayong contract. Tapos sabihin nila, okay, kailangan nyo palitan lahat ng electrical wiring sa bahay. Ano yun? Binibigyan nila kayo ng plano kung saan nakalagay yung mga wire? Yeah, meron kaming plan signing, Chong. Okay. Tapos nakalagay signing, anong klase siyang saksakan. Kasi merong EDB, ang mga pang computer. Yeah. Meron din yung alumindi lang. Meron din kami yung, kunyari, kaya dapat 400 volts yung pumapasok. Ibang itsura din nun. Yeah. Saka yung mga... Ano ba normal? 210? 230. 230? But it's not exactly 230. It's just around minsan 225. Depende yun sa day ng araw. Okay. It fluctuates. Pero hindi siya bumababa ng 200. Yeah, 200. Yeah. Kasi gusto ko rin magbutas dito ng mga pader eh. Kasi natatakot ako baka may mga wire eh. Paano ba malalaman yan? kailangan mo tol ng yung tinatawag lang spanning chest kinakabit mo yun sa pader kaya meron kami yung parang kinakabit kasi lang pag nasa loob ng pader mahirap i-detect eh. Kailangan mong tanggalin muna you have to look and follow through kung saan si dumaan, di ba? Doon. Pero kung ang suggest ko pag kung sakali mag-kuryente patayin yung circuit breaker nyo, Chong. Totoo. Yun ang unang yung gagawin. Hindi kasi pag magbubutas kunya kahit magbubutas ka tol pero may sabi mo sa tingin mo may wire kang pwedeng tamaan. Patayin mo yung circuit breaker mo. Kasi the moment tamaan mo magkaroon siya ng short circuit. Depende ng machine mo. Malay mo ma-short circuit din yung machine mo, makuryente ka doon. Yeah. Kaya ang tendency ng muscle tol pag nakuryente ka, you grip more. Diba? Shit, man. Amoy pikon na. Ikaw na pala yung amoy pikon, di ba? Yung pinaka-kinakatakutan ko, yung kuryente yan. Puta kasi... Nakita rin ako tol pinakita sa amin yung mga video ng mga ganyan, yung mga nangyari sa mga electrical na, alam mo yung, binaliwala nila yung safety ng Yung isang lalaki tol, nahawakan niya live wire, di ba? Yung tinatawag naming phase. Ibig sabihin nun, laging may constant na kuryente yun. Hawakan niya yun, tol. Hindi mabitawan ng kamay niya. Tapos nasa loob siya ng maliit na kwarto lang na wala siyang chance malaglag. Buti na lang yung asawa niya, naturunan niya na patayin yung circuit breaker. Yeah. Kasi tol, kung hinawakan siya ng misis niya, pareha silang dalawa. Yeah. May dalawa silang baby girl sa bahay. Anong tendency ng bata pag nakita yung fuelda na ahawakan din. Ahawakan gun, really bad, Chong. Yeah. Kaya ang unang gagawin, patayin yung circuit breaker. Bakit niya hinawakan in the first place? Hindi niya alam, Chong Kasi may butas yung tinanggal niyang lahat ng lampa ulsay. Pinasok, he stuck his hand in. Tapos naka-usli yung wire. Mayroon sigurong wire na natanggal doon, nahawakan niya. Jesus Christ.
Usually pa man din, Yun. yung nag-search yung electricity, wala ka rin, parang di ka rin makasigaw, di ka makapagsalita. Bigla ka na naninigas. Kaya kailangan patayin mo lahat. I don't care kung mababa yan, kung ano, patayin mo lahat yun. Kasi safety first. Yeah. Yun yung pinaka advantage dito sa Denmark. Kasi napansin ko, pagka may certain electrical na fault, automatic bumabagsak yung circuit breaker. Yeah, yun yung tinatawag namin RCD, residual device. Kasi pag yun nakadetect, it detects how many electricity you put out and how many it return. Yung return toll, then kabla pok. Yeah. Ibig sabihin nun, may isang nakuryente wala ilaw na may file. Didn't kill a file storm. Yun yung pasalamat ako nandito dahil kung sa Pilipinas, pag sabihin, ayusin mo nga yan kayo, may electrician ba? Kung hindi ko hahawakan yan, hindi ko saan galing yung mga wire na yan. Labas mo ng bahay, meron kayong box, tapos sino-sino na nakakabit. Bibigyan mo lang ng isang kahon na gin si tropa ayusin mo. Hindi, meron nangyari sa akin. Ang nangyari sa akin, na kable sa labas, di ba? Yung cable sa labas, naputol. Live pa rin yung wire. Gumagalaw-galaw pa eh. For some reason, itong babae, kasi umuulan nun, naglalakad siya, nagtry siyang tumawid. Gumaganon-ganon yung wire. Yung wire parang something magnetic, biglang kumapit doon sa payong niya. Shit. Hindi ko alam kung ilang libong voltahe yung pare. Pero it took parang wala pang 5 minutes, tapos patay talaga siya. Sunog yung hair niya. Yeah, mabilis yun. Yeah. Tapos yung pinaka-hips niya nasunog din. Alam ko parang sumasabog yun, di ba? Yung parang may gustong labasan yung electricity sa katawan mo sabay. Sasabog na lang yung katawan mo. Yeah, kasi ikaw pinakamalapit sa lupa eh. Totoo yan. Ikaw yung pinaka ang nakita ng kuryente, ikaw yung pinakamagandang conductor. Conductor yan. Kaya nag-travel sa'yo, di ba? Kaya dito sa Denmark, meron kaming tinatawag na yawing, earthing. Kumbaga merong sa mga hotels, sa ganito, merong sa bahay mo na green na wire na dire-diretso sa lupa yun. Para lahat ng mga pwedeng kasi meron katulad ng washing machine, Chong, meron yung konting, pag pinatay mo na yan, meron pa rin yung konting kuryente sa loob eh. Yeah. It only goes away after 5 to 30 minutes, di ba? Pag yun, yung kung saan siya nakasaksak, wala yung yawing, yung tinatawag yung supplementing yawing. Pag hinawakan mo yun, ikaw pwedeng ma-stool, man. Meron pag live electricity. Kaya sa kubeta, ginagawa yun na extra precaution. Kaya nilalagyan ng yung stick contact, di ba yung stick contact sa Denmark, dalawa, tapos meron sa gitna. Sa iba, yung sa baba, yun yung protection natin. Okay. So, inaano lang siya sa mga hindi man heavy duty na appliances. Yeah, pero yung pang kasi para pag yung leg storm, hindi tumama sa'yo. Kasi iisipin ng kuryente, ikaw yung pinakamagandang conductor. Normally, tol, pag nasa toilet ka, moist tayo, di ba? Kasi kakaligo mo lang or something. Pag binuksan mo yung washing machine, nagdadump siya eh. Di ba? So, naging moist yung paligid, di ba? Ikaw pinakamagandang conductor papuntang di ba? So, doon sa'yo sa lalapit, di ba? So, baga isipin ng kuryente, ito pinakabogi dito, halikan ko to, di ba? Talk mo. Putang yan. Yan. Sunog ka, puta. May bago na naman tayo natulong kay Kuya Kai. Ang ini-spread ko lang is safety. Kasi kung pwede naman kayong kung magkabit ng lampa kung gusto niyo. Pero yung safety, syempre, yung importante. Basta wag gawin pag di alam, di ba? Pag di mo alam yung gagawin mo, call an expert. Kung kakalikutin mo, di ba? Patayin mo muna ng yun. Kasi hindi mo alam kung mamaya meron diyang live na hindi pala na-connection mismo sa mo. Doon ka malilintikan, di ba? Kasi maraming buildings sa Denmark are old installations.